Hello, hello, hello sa mga kakilala natin dyan. We just got home from church and right now it is a few hours before the new year and it is still December 31, 2023. So, ano ba yung preparation na dapat gawin before or paano salubungin ang 2024? So, mayroon akong sariling pamamaraan kung paano gawin ito. By blood, I'm not Chinese, but I believe in Feng Shui. So, hindi naman masama or wala namang mawawala if we do this or I do this before ko salubungin yung 2024, gagawin ko to. So, hindi lang naman ako yung gumagawa nito. Marami din sa mga Filipino people na gumagawa ng sarili nilang pampaswerte. And this is my own version of good luck charm and good luck things na gagawin ko before pumasok yung taong 2024. So, I'm going to show you my preparation and what I did before mamaya magsalubong tayo ng New Year na ready na at saka nakahanda na. So, this is my preparation and I'm going to show you how I did it. It is based also on what I have seen, what I have researched before salubungin yung bagong taon. So, please join me and watch how I prepared my 2024 salubong with the prosperity bowl and the good luck charms or the good luck ampao. So, before that, what is ampao? It is being used to keep money and give gift or it's a good luck charm. So, gagawin ko din ito katulad ng ginagawa ng iba nating mga kababayan kasi hindi lang naman ako ang gumagawa nito. So, gagawin ko din para maging masagana, mapayapa, abundant, and prosperous yung New Year ko. So, this is for me, for my family, and for the New Year that I'm going to face next year because it is still 2023 right now. So, next year, mamaya, gagawin ko na to ahead para mamadaliin ko na kasi a few minutes na lang, andyan na, wala na akong time. So, please join me and watch me how I do it. Let's go! Hey, it's me. Kailangan natin ng 8 pieces na ribbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pieces na magsisilbing ribbon ng ating money mamaya at saka isang malaking ribbon na nakita ko lang sa department store. So, maganda ito ipang wrap around sa ating bowl. And ready rin yung bigas natin na gagamitin. Ito ay kahit anong klaseng bigas ay pwede. Meron din dapat tayong pera ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ginamit natin yung 1,000 pesos dahil ito ang pinakamataas na currency ng Pilipinas at ito din ang pinakamataas na value ng pera sa ngayon. Kaya itong gagamitin natin, iro-roll natin siya at ira-wrap natin yung ribbon natin na kulay pula. Bakit kulay pula? Dahil yung red is maswerte sa Chinese at ito rin ang maswerteng kulay para sa susunod na taon. Kasama na din yung green or emerald green at saka iba naman kasi yung peach coral or orange na kulay ng taon. Pero sa Chinese or sa Feng Shui, dapat gumamit tayo ng red or green. So, sa ngayon, red yung gagamitin natin dahil ito talaga yung traditional na color para mag-wrap around ng pera na gagamitin sa prosperity bowl. So, yan. Dapat naka-outside yung pangalang 1,000 or yung numerong 1,000 at bumuo tayo ng 8,000 para maswerte yung numero na 800. Ayan. So, kompleto na yung ating
8 pieces na 1,000. At ready na rin yung bigas natin na ilalagay natin sila isa-isa. So, i-make sure natin na may mga spaces in between para magkasya yung mga 1,000 pesos na mapalibot sila, and kasama na din yung iba nating ilalagay pa dyan. Maglalagay tayo ng mga chocolate coins, meron din tayong mga laurel leaf, at saka iba pa yung pampaswerte nating stone, at yun na. Kahit nga sa money pa lang, maswerte na yan kasi number 8 na yan. Pero yung iba nating mga gagamitin dyan ay magkakaroon din tayo ng 8 pieces each para yung number 8 ay mananatili sa ating prosperity bowl. So, ito na yung chocolate. Bubuksan na natin. And, ayan na. So, pipili tayo kasi maraming klase yung chocolate natin. Meron siyang mga iba-ibang prints or embossed sa kanyang seal or ano bang tawag dyan. Yan yung parang cover niya. So, makikita mo, may number 2. Meron din dyang 50. So, yung gagamitin natin yung 50 at hindi yung number 2 kasi dapat nasa odd numbers tayo at hindi nasa even numbers. So, yung number 2 kasi sa likod niya is the dollar sign, pero mas pipiliin ko pa rin yung 50. Yung emboss niya at hindi yan, ito hindi ko gagamitin to yung number 2 kasi even siya. So, no. Ayan. So, kukuha pa tayo. Hanapin natin yung mga 50 yung nakalagay at magbibilang tayo ng 8 pieces at 8 dapat yung ilalagay natin sa prosperity bowl. Ayan. So, ayan na sa kamay ko. Ayan, ready na siya. So, we have 8 pieces. And okay na yan. Ilalagay na natin sila isa-isa sa bigas. Ayan. So, ilalagay na sila in between sa mga pera. Yung pera natin, yung ribbon niya, kasi hindi ako nakakita ng yung ribbon talaga na red. So, meron lang siyang ganyang klase ng wrap around na type of ribbon, pero okay pa rin yan, magagamit pa rin yan. At saka gusto ko siya kasi parang yung mga kamay nila nakataas na parang happy sila na nandyan sila. Yan, makikita mo, nakaka-happy na. Sa center naman, ilalagay natin yung ating mga stones. Ito yung citrine at saka tiger's eye. Ito yung gusto ko kasi pang business ito, at saka yung meaning kasi ng tiger's eye is pang business, protection. Maraming sumisimbolo sa tiger's eye at saka sa citrine, pero yung citrine is money. Kaya gumamit ako ng 3 citrine at ilalagay ko sila para maging triangle sila dyan, para pointy yung taas at makukuha ko yung energy ng money. Kasi citrine yan eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin na ibang meaning niya. So, yan yung nilagay ko kasi yan yung feeling ko. So, now, eto naman, meron tayong laurel leaf. Ayan. Maglalagay tayo ng 8 pieces ng laurel leaf. At ilalagay din natin yan in between sa mga coins. At make sure din na 8 pieces sila. Ayan, so nalagay na natin isa-isa at mangyari na hanapin natin yung okay na walang butas at walang anything sa niya. At saka yung harap ng dahon is pataas or standing up yung lines ng dahon yung dapat ilagay dyan. Kaya make sure na wala siyang punit or wala siyang butas. Dapat perfect yung leaf na ilalagay natin. So, ayan, nakahanap ako ng 8 pieces na ilalagay natin in between. And mamaya-maya ay makukumpleto na yung ating prosperity bowl. Ayan. So, ang saya lang ng feeling na nakapag-prepare ako beforehand ng ating prosperity bowl before mag-New Year.
So, ayan. Kompleto na yung ating prosperity bowl at meron ng mga 8 pieces each sa isa-isa nilang klase na nilagay natin. So, ayan. Kita na, done na yung ating prosperity bowl and I'm feeling lucky already. So, ayan. Ang saya lang. Ayan, pampaswerte talaga yan sila. So, this is my version. Tingnan mo yung citrine. Marami siyang rainbow flash, which means na legit at original yung ating citrine. Kasama din yung tiger's eye. So, ayan, pointy sila. And, ready na. Ito na yung ating prosperity bowl. Ngayon naman, prepare natin yung ating ampaw. Meron tayong dalawang klase, yung money at saka yung money bag. Yung money bag, ito yung magiging center natin at saka yung mga money na design, ito yung ipapalibot natin sa money bag. 8 lahat yung dapat nating i-prepare. So, 8 pieces. Ready naman sila at saka yung isang money bag. So, ito kukunin na natin para malagay na natin at mabilang sila isa-isa. Ito mamaya yung magiging itsura nila sa center ng ating door mamaya. Meron tayong pera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800, 50, 60, 70, at 10, which is 80, and 8 pieces na coins. Ito ay bumubuo ng 888 pesos. Silang lahat ay ilalagay natin sa center ng ating ampaw. Yan. So, kompleto na silang lahat at i-arrange na lang natin sila na maging maayos yung pagkakalagay natin sa ampaw. Dapat check tayo sa mga tupi at dapat straight yung mga paper or yung bill natin na 100 pesos. Kahit yung mga 50 at saka yung 20 dapat naka-straighten din. Tapos dapat nakaharap sila lahat at well-arranged yung mga ulo ng pera. And dapat yung 100 peso bill ay nasa top at saka yung 50 nasa likod, yung 20 din nasa likod ng 50. So, yan yung pagkaka-arrange natin at ilalagay natin sila mamaya sa ampaw na may decor ng money bag. Yan. So, ilalagay na natin sa loob. Dapat paharap siya sa iyo kasi yung paglagay natin mamaya yan sa door, nakaharap din sa iyo yung money bag. So, parang nakaharap din sa iyo yung pera. Ayan. So, nakaayos na silang lahat at ilalagay na natin yung mga coins. Yung 10. Yan, paharap din sa iyo. Sama din yung mga yung mga piso, nakaharap din sila sa iyo. Yung 8 pieces na piso. So, ilalak na natin. And, ayan. Maayos dapat yung pagkakalagay at hindi naka-open. So, close lahat yan. So, ready na tayo na idikit sila sa ating door. Yan yung door na gagamitin natin or paglalagyan natin ng ating ampaw sa likod ng door na ito. Ayan. So, maghanap tayo ng mga pins or kahit anong pandikit na ilalagay natin dyan sa center. Yan yung center ng ating pampaswerte na mga ampaw at ipapalibot natin sa kanya yung 8 pieces na ampaw na may different design. Ayan. So, lahat ng
mga materials natin, nilalagay na natin dyan. Na papalibot, dapat naka-arrange sila. And yung may pera sa loob, nasa center. Pwede ka rin maglagay ng mga wishes mo dyan. Pero, para sa akin, yan lang yung nilagay ko, yung pera lang. Kasi, okay na rin yan para sa akin. So, same thing, para yan sa financial, at sana, maging blessing din para sa amin. So, ayan. Nasa likod lang siya ng door at hindi siya makikita ng kahit na sino sa labas. Ready na ang aking prosperity ball and hanggang dito na lang yung aking video and Happy New Year at manigong bagong taon sa inyong lahat. Hello 2024!